أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So sumagot kayo para malaman natin kung buhay pa ba kayo. Okay. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri, dumakila sa Allah at hingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gabay sa ating mga gawain, sa ating mga salita, higit lalo sa ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ito po yung episode 2 ng ating series lecture na kung saan pinamagatang Sharh al-Aqida al-Wasitiyah. So tulad ng sinasabi natin po at patuloy natin sasabihin na ang ating paglalahad o ating pagpapahayag o pagpapaliwanag na ito ay batay sa cover to cover, no? Mula sa umpisa, first page ng aklat hanggang sa dulo, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kahapon ay natalakay natin, naumpisa na natin ang mukaddimah, mga kapatid, ang pambungad na kung saan ito ay mula salita ng tagapaglathala ng aklat, mga kapatid, nang walang iba kundi si Sheikh, sino ba yun? Sheikh Saad bin Fawaz As-Samil. Ayan. Sumagot na ako. Okay. Ngayon, bilang pagpapatuloy mga kapatid sa pananampalatayang Islam, basahin natin at ating papaliwanag sa ating wika, no? So, nandito na tayo ngayon sa Tarjamatul Muallif. Okay, Tarjamatul Muallif, nang ibig sabihin ay talambuhay ng may akda. So, sino ba ang tinutukoy natin may akda ng Sharh al-Aqida al-Wasitiyah? Walang iba kundi si Sheikh Al-Uthaymin. So, gaano ba natin kakilala si Sheikh Uthaymin? Alam ba natin mayroon ba tayong idea o na batid ba natin ang tungkol sa kanya pagdating sa kanyang kaalaman, pagdating sa kanyang mga nailimbag na mga aklat, pagdating sa kanyang naambag o contribution, no? Inshallah, darating tayo. Okay, ano ang pagkaiba ng wasatiyah sa wasatiyah? So, inshallah, subhanahu wa ta'ala, actually ay isa yan sa mga pinapaliwanag ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. So, ngayon, relax lang kayo, ha? Dadako tayo dyan. So, wasatiyah or wasatiyah, mga kapatid, malinaw? Okay. So, yun. So, tayo ngayon ay nasa tarjuma o tarjama, na which is talambuhay ng may akda, di ba? Kasi tandaan po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalo pa sa mga tumutuligsa at patuloy na tumutuligsa sa kagaya ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, lalo pa sa mga mula sa mga ibang sekta, kung ano-ano ang sinasabi kay Sheikh Uthaymin rahimahullah, unang-una, bago nyo husgahan ng isang tao, tulad na sinabi natin, kailangan pag-aralan mo muna kung sino siya at kung ano siya. Baka marahil, nakakahiya kapag natuklasan mo kung ikukumpara mo yung sarili mo doon sa taong yaon na hinusgahan mo. Diba? Tulad ni Sheikh Uthaymin, subhanallah, pagdating sa mga contemporary as knowledge seeker, ay walang duda, siya ay kilalang kilala at ginagalang at nirespeto at pinagkukunan ng kaalaman ang lahat ng kanyang mga aklat at patuloy na ginagamit ang kanyang mga aklat, ang kanyang mananaimbag sa mga masajid, sa mga university, o maging sa mga madaris, maging sa mga maahid, subhanallah, maging sa mga lecture, mga khutbah, no? Ay ginagamit sabihin natin ang kanyang aklat, pinakikinabangan, di ba? Kaya, yaong mga nanghusga kay Sheikh Uthaymin rahimahullah, abay, hindi pa tapos ang pagkakataon. Pag-aralan niyo muna kung sino siya at kung ano siya. At ano ang kanyang naabot na kaalaman, mga kapatid. So, siyempre, impisahan natin
Ismuhu wa nasabuhu. Huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Salih. Okay? Salih ibn Muhammad ibn Uthaymin al-Muqabbil al-Wahbiyu at-Tamimi. So yun po yung complete na ano yan po. Complete na sabihin natin kanyang angkan. So ang pangalan at saka ang kanyang angkan. So siya ay si Abu Abdullah. Ito yung kanyang palayaw. Okay, palayaw niya. Ibig sabihin kanyang alias. Abu Abdullah Muhammad ibn Saleh ibn Muhammad ibn Uthaymin. Si Muhammad, ang kanyang pangalan na anak ni Saleh, na si Saleh ay anak ni Muhammad, na si Muhammad anak ni Uthaymin. Alam mo yun kasi yung mga Arab, mahilig sa ibin. Okay. Na kung saan siya ay nagmumula sa angkan ng Al-Muqabbil Al-Wahbi at kabilang sa tribong At-Tamimi. Of course, yung tribo na ito ay kilala pagda sa mga Arab. No? Sa mga Arab, mga kapatid, sa pagitan ng mga Arabo. Ay lalo pat yung Tamimi. Ito yung kanilang pinag-ugatan na sa naangkan at Tamimi. Okay? So mula yan sa mga kilala, maging at Tamimi ay mula pa sa mga tribong ng mga, sabi natin mga sahaba. At may mga ilan sa mga sahaba na mula sa tribo ng Tamimi. Okay? So yun yung mga kapatid. So yun yung kanyang pangalan at angkan. Now, pag-usapan natin yung kanyang mauliduhu wa nash'atuhu. Yung kanyang kapanganakan at paglaki. Ang kanyang kapanganakan at saka ang kanyang paglaki. Sandali na mayroong gusto mag-join. Ayan, si kapatid na Ibrahim. Welcome, kapatid na Ibrahim, ha? Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meron pang gusto mag-join. Okay. So, yun yung mga kapatid, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pag-usapan natin yung kanyang kapanganakan at saka ang kanyang paglaki. So, Sheikh Uthaymin rahimahullah, wulida Sheikh Abu Abdullah. Bro, pakiano na ay. Bakit meron? May ice cream pa. Anyway, wulida Sheikh Abu Abdullah fi madinati Unayza, ihda mudun al-Qasim, عام 1347 هجري في 27 من شهر رمضان المبارك في عائلة معروفة بالدين والاستقامة بل تتلمذ على بعض أفراد عائلته أمثال جده من جهة أمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان علي دامغ رحمه الله فقد قرأ عليه القرآن فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الأدب. So yun mga kapatid, accept natin. Ganun pang wait lang ha. So, ipinanganak si Sheikh Abu Abdullah pag sinabing Abu Abdullah, ito po yung kunya. Ito po yung sabihin natin palayaw ni Sheikh Al-Uthaymin, si Abu Abdullah. Abu Abdullah. So, ipinanganak si Sheikh Abu Abdullah sa lungsod ng Unayza. Ang Unayza, mga kapatid, isa ito sa mga bayan ng rehiyong Al-Qasim. Okay, Al-Qasim region. Okay, merong accept natin. Hanggang po sa ating mga live mga kapatid, no? So, kilala ito, lalo sa Qasim sabihin natin na mga kapatid natin may mga nag-aaral ngayon sa university, sa Qasim, sa Buraida. Walinaw? So, siya'y ipinanganak doon at kailan po iyon? Ito po ay noong taong 1347 Hijri. Okay, wala pa tayo sa plano nun. Okay? Sa ika-27th ng pinagpalang buwan ng Ramadan. So, mashallah, tabarakallah, talagang yung kanyang kapanganakan na pinagpala pa, no? Mashallah, sa buwan pa ng Ramadan. 27th, malamang, inshallah, sa mga time na yaon ay Lailatul Qadr. Mashallah, tabarakallah. Mashallah.
Okay? Siya ay lumaki sa isang pamilyang kilala sa pagiging makadiyos at makatuwid. Mashallah. Makatuwid, matuwid. So, istiqama, ibig sabihin matuwid, mang kanyang pamilya. Sana all may ganitong pamilya. Mashallah, tabarakallah mga kapatid, no? Tamang-tama, ika-27 ngayon ng buwan na Ramadan dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Mashallah, tabarakallah. Sahih. Naway pagkaloob sa atin ng Allah ang Lailatul Qadr. Mga kapatid, Allahumma amin. So, yun, 27, tamang-tama, ay diniscuss natin ang kanyang kapanganakan sa ika-27 ng Ramadan, mashallah. At siya ay nagmula sa pamilyang marangal, makadiyos, may takot sa Allah at sa kamatuwid. Alam mo, napakahalaga na meron kang ganitong pamilya. Kasi bakit? Ay huhubugin ka. Yung bata kapag ay lumaki sa ganitong pamilya, ay talaga namang uhubugin siya hanggang sa kanyang paglaki ng kaalaman sa Islam, ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng matuwid na asawa o mag-asawa o pamilya. Okay? Sa katunayan, ang ilan sa kanyang mga unang guro ay mga kamag-anak niya. Ito naman, mashallah, tulad ng kanyang lolo sa panig ng kanyang ina. Si Sheikh Abdurrahman ibn Sulaiman ad-Damigh, okay, rahimahullah. So, kilala ito. Itong kanyang lolo sa kanyang, kumbaga sa kanyang pamilya, no? Sa kanya niya binasa at isinasaulo ang Quran. Masya Allah. At mula roon ay nagtungo siya sa mga malalim na pag-aaral ng kaalaman. Natutunan niya ang pagsusulat, ang matematika, at ilan sa mga sining ng panitikan. Masya Allah, tabarakallah. Yan yung yun yung isa sa mga Tita Nail, paki-mute po yung inyong microphone. Maraming salamat po. Okay. So, nakamute ako, Stads. Nakamute, pero narinig ko ang salita mo ngayon. So, ibig sabihin hindi ka nakamute. Dito. Ayun, nakamute na. Okay? So, yun yung mga kapatid, no? So, ibig sabihin, mashallah tabarakallah, ay ang kauna-unahang guro talaga niya ay mula sa kanyang pamilya, mula sa kanyang angkan. Diba ang kanyang lulo? Mashallah tabarakallah, no? Na-miss ko tuloy ang lulo. Anyway, di ba? So, sino bang merong lulo dito na tinuturuan siya ng kanyang lulo? Either sa father side or sa mother side ng kaalaman sa Islam. O di naman kayo mga binuwang lang yung natutunan, mga binuwang. Anyway, so yun hanggang sa yung pinalalim pa niya. Ibig sabihin, doon sa kanyang lulo, nagmula ang pagbabasa ng karunungan sa pagbabasa ng banal na Quran at pagsasaulo ng banal na Quran. Mashallah, talagang mubarak, no? At ano man yung gantimpala ng Sheikh Uthaymin rahimahullah, ay gantimpala na rin ang kanyang lolo, no? Tap-tap tayo, mashallah, di ba? At gayon din na siyempre nag-explore siya sa kanyang kaalaman, lumabas siya mula sa puder ng kanyang pamilya para sa pag-aaral, no? Ibig sabihin ay nagkabilang bakod siya upang mapalalim ang kanyang pag-aaral. At dito siya natuto sa iba't ibang larangan ng kaalaman. Okay, tulad ng pagsusulat, yung khat, no? Tulad ng mathematics, paano magkwenta. Ako, bubo ako sa mathematics, no? Maliban lamang may calculator. At ilan sa mga sining panitikan. Ito yung tinatawag na sabihin natin, no? Fununil adab. So, yun yung mga kapatid, no? Then, of course, وكان الشيخ قد رزق ذكاء وذكاء وهمة عالية وحرصا على التحصيل العلمي في مزاحمته الركب لمجالس العلماء. وفي مقدمته الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وكان الشيخ عبد الرحمن قد قام اثنين من طلابه لتعليم الصغار وهما الشيخ علي الصالحي والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ السعدي أيضا والأجرمية والآلية في النحو والصرف. وهكذا كانت نشأة الشيخ بين أذهان العلماء. ما شاء الله تبارك الله. Okay? Taglay ni Sheikh, ito yung isa sa mga katangian, no? Katangian ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, kaya nakakaya doon sa mga bumati ko sa kanya, no, mga kapatid, no? Taglay ni Sheikh rahimahullah ang likas na talino,
Likas na talino, matalino talaga siya. Okay? Gayon din ang linis ng kanyang puso. Ang linis ng kanyang tinatawag na puso. Ibig sabihin, meron siyang mabuting hangarin, may mabuting kalooban, maganda ang kanyang mga intensyon. Yun yung zakah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, kalinisan, kadalisayan ang sabihin natin ng kanyang kalooban. Gayon din, taglay niya yung mataas na mithiin. Okay? Yan, sa mga mayroon pong mga kitab dyan, yan, sumbay po kayo sa link na ito, mashallah tabarakallah, yan, mamigay ka kapatid ng link para sa ganun ay masubaybayan talaga at mabaybay ng mga kapatid natin, no? Yung ating mga sinasabi dito at binabasa at pinag-aralan. At meron siyang mataas na mithiin. Mashallah, no? Tayo kaya, meron tayong mataas na mithiin o sadyang mababaw lang yung mithiin natin. Okay, at matibay na hangaring matuto. Yun ang sheikh, mga kapatid. Meron siyang hangarin na gusto niya talagang matuto. Hirsan ala tahsilil ilmi. Ganun yung kanyang, alam mo yun, gusto niyang matuto, laging matuto. Kaya hindi siya sumuko, no? Nag-explore siya ng kaalaman. Actually, kagaya din ito ng mga nauna sa kanya na mga sabi natin mga ulama, mga kapatid, no? Kagaya ni Sheikh Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, at iba ba, Sheikh Bin Baz, Sheikh Al-Albani rahimahullah. Naglakbay sila sa iba't ibang lugar upang matuto mga kapatid at pag-aralan ang kanilang pananampalataya. Di ba hindi tayo ngayon ang iba sa atin ay sapat na sa Facebook, sa social media, sa TikTok, sa YouTube at kung ano-ano pa. At ayaw nila mag-aral sa iba. Di ba? Huwag ganun mga kapatid. Kasi subhanallah, limitado lang yung kaalaman na ibigay sa atin ng social media. At ang iba pa dito ay mali pa. Di mo? At hindi pa klaro at hindi pa matibay. Kaya naman ay huwag tayong sabihin natin, no? Okay. Ay huwag tayong huwag tayong sumuko, no? At huwag nating isuko yung hangarin na tayo ay matuto. You know? So yung mga kapatid, no? So hindi man tayo palarin ngayon, bukas, magpakailanman. Ayan. So at the same time, palagian siyang nagpipilit, no, na makadalo sa mga halaka ng mga ulama. Yun ang talaga, no? Lagi siya, yun talaga yung kanyang subhanallah, yun ang kanyang gusto na maki-join sa mga pagtitipon ng mga ulama para sa kaalaman. Masya Allah mga kapatid, no? Sa hangarin na matuto. Sa unahan ng mga naging guro niya ay si Sheikh Al-Allama Al-Mufassir Al-Faqih Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Kilala niyo ba ito mga kapatid? Siya yung author ng Tafsir As-Sa'di. You know? Siya po yung tinatawag na author ng Tafsir As-Sa'di. Actually, kung meron kayong Quran na Tagalog, na translation sa Tagalog, na isa sa mga nagulat nito, walang iba, sa mga gumawa nito, ay walang iba kundi si Sheikh Muhammad Amin Rodriguez, pati yung grupo niya, sila Sheikh Bukhari at iba pa. Yung kanilang salin sa Tagalog, kinuha sa tafsir ni Sa'di, Imam Sa'di rahimahullah. You know? Kaya naman ay maliwanag, malinaw at saka payak, abridge yung pagkakagawa. Kaya yun, si Sheikh Sa'di mga kapatid, isa siyang mufassir, isa siyang faqih, mayroong matalas na kaalaman pagdating sa fiqh, no? Isang bantog na scholar mga kapatid sa kanyang kapanahunan. Walang iba kundi Sheikh Ibn Nasir As-Sa'di. Tandaan po natin niya, Sheikh Sa'di, isa sa mga guro niya, bantog na mufassir na sa kanyang kapanahunan. Na kung saan ay itinalaga ni Sheikh Abdurrahman As-Sa'di ang dalawa sa kanyang mga estudyante upang magturo sa mga kabataan. At that time kasi bata pa, musmus pa si Sheikh Uthaymin rahimahullah. Okay? Sino yung nagturo? Isa sa mga nagturo kay Sheikh Uthaymin rahimahullah na kung saan ay itinalaga ni Imam As-Sa'di, si Sheikh Ali As-Salihi at si Sheikh Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Mutawwi' Al-Mutawwi'. Depende. Al-Mutawwi' o Al-Mutawwi'. Anyway. Okay? Sa kanila nag-aaral si Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Ano yung pinag-aaralan nila? Yung Mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Yan. Mukhtasar. Ibig sabihin, ano lang siya? Okay, mutawwa. Mutawwa ba? Mutawwa. Anyway. So, mutawwa. So, mashallah to. Jazakallahu khair, ya Sheikh. So, kasi hindi ko siya kilala eh. Mashallah. Kasi alam ko lang mutawwa, yung mga nag-rubing dati. Mga haya. Anyway, siya po ay, yun nga po ay nag-aral pag-aralan niya mula sa dalawang sheikh na ito, yung mukhtasar, ibig sabihin yung abridge,
summarize, no, ng Al-Aqidah Al-Wasitiyah ni Sheikh wala doon na ni Sheikh As-Saadi. So, ibig sabihin, tulad na sinabi natin, ang Aqidah Al-Wasitiyah marami nagpaliwanag. Isa na rito si Sheikh As-Saadi. Then, pinaliwanag pa at lalong pinalaganap at lalong pinalawak pa ng kanyang estudyante na walang iba kundi Sheikh Uthaymin rahimahullah. Okay? Ngayon din sa kabilang sa itinuturo nila kay Sheikh Uthaymin, Minhaj As-Salikin fil Fiqh. Okay? Then, at ang mga aklat sa Nahu at Sarf gaya ng Al-Ajrumiyah, at ito kilala ng mga tulabul ilm, itong aklat na ito. At Al-Aliyah. You know? Ganito lumaki Sheikh sa piling ng mga ulama. Mashallah, sa piling ng mga ulama, mga kapatid. No? Sana all, no? Sa feeling, sa atin feeling lang, hindi feeling. Sa atin sa feeling ng mga ulama. Sa kanya sa feeling ng mga ulama. Mashallah tabarakallah. Ganon si Sheikh Uthaymin, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Pagkatapos, walam yarhal Sheikhul li talab al-ilmi illa ila Riyadh حين فتحت المعاهد العلمية عام 1372 هجري فالتحق بها وبعد وفاة شيخه عبد الرحمن السعدي الذي توفي في عنيزة عام أخذ عن عمر يناهز 69 رشها بعض المشايخ لإمامة الجامع الكبير إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا مدة قصيرة جدا فرشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة الجامع الكبير عندما تصدى لتدريس مكان شيخه ولم يتصدى للتأليف إلا عام 1382 هجري حين ألف أول كتاب له وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية وهو تلخيص لكتاب الشيخ الإسلام بن تيمية الحموية في العقيدة. Okay. So ito mga kapatid, no? Al-Mutawwa pala siya. Okay, mashallah. Sana all mutawwa. So yun. So hindi na lumayo pa si Sheikh Al-Uthaymin sa ibang lugar upang mag-aral maliban sa Riyadh. So hindi siya nagpakalayo-layo maliban sa tinatawag na Riyadh. Kasi ang Qasim at saka Riyadh, ano lang po yung distance na, I think 4 hours drive. Hindi ako nagkamali kasi nasubukan ko rin yan. Depende sa pagtakbo. So, malapit lang kumbaga yung distance from Unaiza or from Buraida to Riyadh. So, siya ay nag-aral from Buraida, then lumipat sa Riyadh nang buksan ang mga ma'ahid al-ilmiyah. Okay, 3 to 4 hours drive. Okay. Noong taong 1372 Hijri. 1372 Hijri. Search ko lang ha kung kailan kaya itong 1372. Wait lang ha, meron akong converter. 1372. Kung buhay pa ako, kung pinanganak na ba ako nito? Bakit ba? Gusto ko lang malaman ano nyo. Okay? So that, 1952 pala ito. Wala pa tayo nito. 1952. Subhanallah, ganun katagal na mga kapatid, no? Okay? So siya ay nagbukas yung mga ma'ahid al-ilmiyah noong 1952, which is 1372 Hijri. Doon siya nagpatuloy ng pag-aaral, no? Matapos ang pagkamatay ng kanyang guro na si Sheikh Abdurrahman As-Saadi na pumanaw sa Unaiza noong 1376. So ibig sabihin 3, 24, 25, 4 years ang pagitan nung kanyang paglalakbay papuntang Riyadh. After that, after 4 years, namatay ang kanyang guro. Sa edad na humigit kumulang na 69 years old. MashaAllah. May ilang mga sheikh ang nagtangkang humalili sa kanyang posisyon bilang imam ng Masjid Al-Jami'. Gayunman, panandalian lamang silang nanilbihan. Kaya si Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin ang siyang hinirang na maging imam nang siya'y magsimulang magturo sa lugar ng kanyang guro. MashaAllah, tabarakallah. So, di ba? So, na-hire siya mga kapatid, no, bilang isang, sabihin natin bilang isang imam, no, at bilang isang tagapagturo, no? Kumbaga ay naging tagapagmana na siya ng kanyang guro. MashaAllah, tabarakallah. Ito yung magandang pamana mga kapatid sa panampalatayang Islam. You know? Then, of course, nagsimula siyang magsulat noong
1372 mga kapatid, no? 1382 Hijri sa pamagitan ng kanyang unang akda na Fath Rab al-Bariya bitalkhis al-Hamawiyya. So nag-start na siya noon mga kapatid, no? Nagsulat. So mashallah, writer din si Sheikh Uthaymin rahimahullah, no? So ito yung kanyang unang akda na kanyang sinulat ay yung Fath Rab al-Bariya bitalkhis al-Hamawiyya. No, isang buod ng al-Hamawiyya fil aqida ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. So talaga namang kumbaga ay idolo. I mean, talagang tinularan niya, idolo niya ba si Sheikh Ibn Taymiyyah? Kasi talagang pinag-aralan niya talaga yung aklat ni Sheikh Ibn Taymiyyah. Okay? Yan. So habang siya ay nasa, sabihin natin, no? Yes. واستغل الشيخ وجوده في الرياض بالدراسة على الشيخ عبد العزيز بن باز وقرأ عليه من صحيح البخاري وبعض رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية. You know? So habang siya ay nasa Riyadh mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinamantala niya ang pagkakataon, no? Ang pagkakataong makapag-aral kay Sheikh Abdul Aziz bin Baz. So biro mo, dalawang sikat sa kanyang kapanahunan mula sa mga scholar, mga kapatid, ay walang iba kundi Sheikh Uthaymin at saka Sheikh bin Baz. At ngayon lang natin nalaman na kabilang sa mga teacher ni Sheikh Uthaymin, si Sheikh bin Baz, at kabilang sa mga estudyante ni Sheikh bin Baz, si Sheikh Uthaymin rahimahullah. Saan ka pa? Makilang mga scholar, mashallah. Sa kanya niya binasa ang bahagi ng Sahih al-Bukhari, no, ilan sa mga risala ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yung mga thesis, no, at ilang aklat sa fiqh. You know, ganun po lumawak yung sabihin natin, no, yung kaalaman ni Sheikh Uthaymin. Kaya naman kapag napag-aralan mo yung pamamaraan ng pagsagot ng mga usapin o mga issue ng dalawang sheikh, no, na si Sheikh Uthaymin at saka Sheikh bin Baz sa parehong specific na issue, minsan magkakaiba sila ng approach o atake ng pagsagot. Diba? Although, ang relation nila ay, kumbaga, teacher at saka estudyante. Diba? Kaya minsan, ay may mga pagkakataon nagkakaiba yung opinion ng teacher sa kanyang, sabi natin, sa kanyang estudyante, o kaya ang opinion ng isang estudyante sa kanyang teacher. You know? Ganun po yan. Hindi magkaparehas. But of course, silang lahat ay nakikinabang sa isa't isa. You know? Ngayon din mga kapatid, no, وقد عرض على الشيخ تولي القضاء من قبل المفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الذي ألح عليه فضيلته بتولي القضاء بل أصدر قراره بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية بالأحصاء وطلب منه الإعفاء وبعد مراجعة واتصالات سمح بإعفائه من منصب القضاء. You know? Manصب القضاء. Kaya iminungkahi sa kanya ang tungkulin ng pagiging qadi. Pero mo pagiging hukum, mga kapatid. So, lumilevel up si Sheikh Uthaymin rahimahullah. From estudyante, tapos sa pagiging imam, sa pagiging takapagturo, no? Hanggang sa sabihin natin magiging isang qadi. Okay, sa pamamagitan ng mufti ng Saudi Arabia noong panahong iyon. Subalit mga kapatid, Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh siya mariing hinimok para rito, no? Siya hinimok para rito. Sa katunayan, ipinalabas na ang pinalabas na ang kautosang hirangin siya bilang pinuno ng mahkama ng Sharia sa Al-Aqsa. Al-Aqsa doon po yan sa Hufuf. Sa Western region, sa Eastern region, sa Ero. Sa pagitan ng Riyadh at saka ng Dammam. You know? Maraming mga Shia po doon. Sa ngayon, okay, hindi ko lang sa panahon ni Sheikh Uthaymin. So, yun po. So, mariin siyang hinimok para rito. Sa yun nga, nagkaroon na ng order, no? Na ang kautosang hirangin siya bilang ipinuno ng mahkama ng Sharia sa Al-Aqsa. Gayunman, hiningin niya ang kanyang pagliban mula sa tungkuling ito. Sabi niya, hands off siya, no? Ayaw niya kasi ayaw na lang mabigat at tungkulin, pero karapat dapat siya mga kapatid. So walang problema na tumanggi ka sa isang bagay na alam mo na ito ay mabigat na tungkulin. At matapos ang ilang pagsusumamo at pagkipag-ugnayan, pinayagan siyang huwag ituloy ang panunungkulan. Kaya hindi siya natuloy maging isang qadi.
Okay? Maging isang judge. Pero minungkahi siya. Kumbaga nagkaroon na ng meeting para sa kanya, nagkaroon ng order, nagkaroon na para hirangin siya, subalit ay tumanggi siya. So yun po yung sabihin natin yung kanyang paano siya lumaki, at paano siya yung paglalakbay niya sa sabihin natin kaalaman. Now let's talk about Masyayikhu. Ibig sabihin, sino ba ang kanya mga guro bukod kay Imam Sa'di rahimahullah, bukod kay kay Salihi, at iba pang mga nagturo sa kanya, bukod kay Sheikh bin Baz rahimahullah. So sino pa ba ang kanya mga batikang mga guro, mga kapatid? Istafada Sheikh Abu Abdullah fi talabihi lil ilmi min iddati shuyukhi minhum. Okay. So kabilang sa mga naging guro ni Sheikh Abu Abdullah, mga kapatid, sa landas ng pag-aaral na kung saan nakinabang talaga siya mula sa mga masyayikh na ito ay sina. Ilan bang nakalista dito, mga kapatid? Ang nakalista dito ay 7. Okay, 7. Una si Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di al-mutawaffa am 1376 Hijri, al-mufassir al-mashhur sahib at-tafsir al-ma'ruf بتيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان في 8 مجلدات. So si Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, walang duda, siya isa sa mga sabihin natin, teacher talaga niya, yung sinabi natin kanina. So siya'y bantog na mufassir na kumbaga nagpapaliwalag ng banal na Quran, na may akda ng Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsir al-kalam al-Mannan. Yan, siya po yung Tafsir As-Sa'di, siya po yung author nun. Kung saan meron itong 8 na mujalladat, ibig sabihin 8 volumes. Okay? 8 volumes. At ganyan, mga kapatid, kabilang sa kanyang teacher ay walang iba kundi Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, al-Mufti al-Am lil Mamlakat al-Arabiyyah as-Saudiyyah wa Raisu Hay'ati Kibaril Ulama. Subhanallah. Si Sheikh Abdul Aziz bin Baz bin Abdullah bin Baz, isa siya sa mga teacher na siya kilala bilang isang mufti ng Saudi Arabia at pinuno ng Hay'atil Ulama, Hay'a Kibaril Ulama. Ibig sabihin, grupo ng mga great scholars sa kanyang kapanahunan, kumbaga mga senior scholar. Sila po, si Sheikh bin Baz rahimahullah. At gayon din si Sheikh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shanqiti al-mutawaffa am 1393 Hijri, al-Mufassir wal-Lughawi sahib at-tafsir al-mashhur wal-ma'ruf bi adwa'il bayan fi idahil Quran bil Quran. Okay? So kabilang sa mga scholar na humawak sa kanya at nagturo sa kanya, walang iba kundi Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti rahimahullah. So ang kilalang mufassir din, mga kapatid, at linguistic at saka linguists, ibig sabihin ay linguista, marunong, bihasa pagdating sa grammar, sa nahu, na kung saan siya rin yung may akda ng Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an. Okay? Idahil Qur'an bil Qur'an, al-Qur'an bil Qur'an. So ibig sabihin, siya yung author nun, mga kapatid. Kilala yan. Actually, ang Adwa'ul Bayan, kilala yan, mga kapatid. At lang ngayon, pinag-aaralan pa ng mga tulabul al-ilm yan. Then of course, pang-apat, Sheikh Ali ibn Hamad As-Salihi, wala yazalu ala qaid al-haya atalallahu umrah wa ahsana amala. Kaya din, mga kapatid, yung pang-apat si Sheikh Ali ibn Hamad As-Salihi, na may pahabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay at pagbuti ng kanyang agawa. Hindi ko lang alam kung buhay pa siya ngayon, kasi noong sinulat ito, nung sinulat yung sabihin natin yung Syarh al-Aqidah al-Wasatiyah, itong nailimbag ito, ay buhay pa yung teacher na ito, si Sheikh Ali bin Hamad As-Salihi. Hindi ko lang alam sa panahon ngayon. I have no idea. Baka may alam kayo. At ganyan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, pang-5, ay Sheikh Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Mutawwa rahimahullah. Okay? Ganyan din, tulad sabi natin kanina, nakabilang sa nagturo sa kanya, Sheikh Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Mutawwa. Rahimahullah. At ganyan din, mga kapatid, kabilang sa nagturo sa kanya ay walang iba kundi Sheikh Abdurrahman bin Ali bin Uwaidan rahimahullah. Mga kilala ng mga scholar ito, mga kapatid, si Sheikh Abdurrahman ibn Ali ibn Uwaidan. At gayon din, si Sheikh Abdurrahman ibn Sulaiman Ad-Damigh, ang kanyang lulo sa panig ng kanyang sabihin natin ng kanyang ina. So yun
So sila yung naging teacher mga kapatid sa panampalatayang Islam. So di basta-basta yung naging teacher, mga famous, mga matatag pagdating sa kaalaman, mga bantog pagdating sa kaalaman. Dito mo, mga mufassir, Sheikh Shankiti, Sheikh Bin Baz, Sheikh Saadi, no? Ganun din si Sheikh Ali As-Salihi, si Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi, no? Si Sheikh Waidan, Sheikh Damig yung kanyang lolo, no? Subhanallah, talaga namang di basta-basta ang kanyang sabihin natin kanyang mga guro. Na pag-usapan natin ngayon, tunghayan natin yung kanyang mga estudyante naman, di ba? Kung may mga guro, syempre, mayroong estudyante. Sino ba ang kanyang mga naging estudyante? Yung kanyang talamido, okay? So la yumkinu hasra jami'i man tatalamadha ala Sheikh li'annahum izdahamu fi majlisi la siyama fi sanawat al-akhirah bima yazidu ala al-500 talibin fi ba'd ad-durus ala ikhtilafi mustawayatihim faqad dhukirat majmu'atun min tullabihi al-barizina fi tarjumatihi al-mufassalah fi majallatil hikmah al-adad al-thani la ala sabil al-hasr farji ilayha. So ito yung kanyang mga sabihin natin mga estudyante, no? Kumbaga sabi, hindi maisa sa larawan mga kapatid, no? Hindi maisa sa larawan ang dami ng mga mag-aaral na natuto kay Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah sapagkat sa mga huling taon ng kanyang pagtuturo ay umabot ng mahigit 500 mag-aaral ang dumadalo sa kanyang mga klase sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang antas. Sumantakin niyo, subhanallah, 500 times every season mga kapatid kapag siya nagturo, 500. Mantakin mo yung kung gaano karami. Because yung live na estudyante niya, 500 na mga estudyante sa kanyang kapanahunan. At lalong dumami ito mga kapatid, no? Nung siya ay nawala na at yumauna. At napakarami na kinabang sa kanya. Sa tutula at kabilang ako, hindi naman sa pag-aangat ng upuan, mahirap iangat yung upuan, ay kabilang ako sa, kumbaga, nakinabang sa kanyang pagtuturo. Although hindi ko siya na-meet, hindi ko siya nakasalamuha, pero yung kanyang mga kitab, yung kanyang mga audio, at iba pa, maging may mga video clips, no, ay pinapanood ko siya. At bagos ay doon ako kumukuha sa kanya ng mga istinbat at gain din yung mga patarika ng pagtuturo at saka na pagpapaliwanag. So yun yung mga kapatid. So, at marami pa. And I agree sa mga estudyante ngayon, nowadays, na mga iba't ibang university, ay hindi po maikakailayan. Ay nakinabang din po sila sa pamamaraan, kaalaman at nailimbag at naiambag ni Sheikh Al-Uthaymin. You know? At ito mga estudyante niya mula sa magkakaiba ng antas mga kapatid at hindi ng ibang mga lahi. So ilan sa mga prominenteng estudyante niya ay binanggit sa mas detalyadong talambuhay sa Majallat Al-Hikmah issue bilang ikalawa. Tingnan ito para sa karagdagang detalye. So may sino man ang gusto nyong malaman kung sino maging bantog ng mga estudyante niya, baka nandun yung pangalan niyo. Tunghayan nyo sa Majallat Al-Hikmah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ayan, okay? Then, of course, manhajuhu al-ilmi. Pag-usapan natin yung kanyang paraan ng pagtuturo. Ano ba yung manhaj niya sa pagdating sa pagtuturo? Ano ba yung tarika, pamamaraan niya mga kapatid sa panampalatayang Islam? So, ito yung ating isa sa mga kumbaga pag-aralan, no? Kasi para malaman natin talaga ano ba yung kanyang pamamaraan ng kanyang pagtuturo. Siya ba ay malumanay? Siya ba ay stricto? O ano ba ang kanyang manhaj sa kanyang pagtuturo? You know? So, laqad awdaha al-Sheikh hafidhahullahu manhaja wa sarraha bihi mirarat adidatin annahu yasiru ala tariqati allati intahajaha shaykhuhu al-allamatu Sheikh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di. Yaqulu shaykhuna Abu Abdullah laqad ta'athartu kathiran بشيخ عبد الرحمن السعدي في طريقة تدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة okay وبالأمثلة والمعاني. So ito po yung isa sa kanyang mga kumbaga ay na-express, no? So ipinahayag ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, nawingatan siya ng Allah, ang kanyang manhaj, ang kanyang kumbaga pamamaraan sa maraming pagkakataon, no?
So na siya ay sumusunod sa pamamaraang itinaguyod ng kanyang guro na walang iba kundi si Al-Allama Sheikh Abdurrahman As-Saadi, yung may-ari ng, kumbaga yung author ng Tafsir As-Saadi. Ayon kay Sheikh Abu Abdullah, nagpahayag siya, sabi niya, lubos akong naapektuhan ng pamamaraan ng aking guro, si Abdurrahman As-Saadi, sa pagtuturo sa paraan ng paglalahad ng kaalaman at pagpapalapit nito sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga halimbawa at pagpapaliwanag. So, siyempre, kapag ikaw ay talaga estudyante ng isang magaling na guro, pati ikaw, kumbaga ay matitilamsikan ng kanyang kahusayan, di ba? Pati ikaw ay maambunan, maambunan ng kanyang, sabihin natin, ng kanyang kahusayan, ng kanyang pamamaraan. Walang duda yan, mga kapatid. Kaya ganoon din sa mga pagkaligaw din, sa mga ligaw na kaalaman. So kapag ang guro mo ay ligaw, ay syempre, ano pa bang aasahan mo sa estudyante niya? Di ba? Idiligaw din. Ganoon din, mga kapatid, maliban lamang sa tawfikan ng Allah subhanahu wa ta'ala. والمنهج الذي سلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي هو منهج خرج به عن المنهج الذي يسير عليه علماء الجزيرة، علماء نجد، عامتهم أو غالبهم، حيث اعتماد المذهب الحنبلي في الفروع من مسائل الأحكام الفقهية، والاعتماد على كتاب زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. فكان الشيخ علامة عبد الرحمن السعدي معروفا بخروجه عن المذهب الحنبلي وعدم التقيد به في مسائل كثيرة. So ang manhaj Sheikh As-Saadi rahimahullah ay kakaiba sa karamihan ng mga ulama sa Jazira. Ibig sabihin sa baka itong island ng ito, part 8, which is yung Najd. Ang tinutukoy ng Jazira ito yung walang iba kundi yung lalo na sa tanatong Najd, kung saan kalimitan ay mahigpit ang pagsunod sa madhab Hanbali gamit ang aklat na Zad al-Mustaqni. Bilang batayan sa mga masail, sa mga issue. Samantalang si Sheikh As-Saadi ay kilala sa kanyang malayang pamamaraan at hindi siya nakatali sa iisang madhab. Diba? Sa halip, kalimitan niyang sinusunod ang mga pananaw ni na Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah at ang kanyang alagad, mga kapatid, walang iba kundi si Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah, So yun, mga kapatid, Kaya nga't wa manhaj Sheikh As-Saadi huwa annahu kathiran ma yubni ara Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah wa talmidu Ibn Qayyim wa yurajihuhuma ala al-madhhab al-hanbali falam yakun iddatu al-jumud tijah madhhab muayyan bal kana mutajarridan lil haqqi وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت إلى تلميذه محمد صالح Al-Uthaymin. Diba? Kaya't, mga kapatid, yung walang duda ay kalimitan niyang sinusunod ang mga pananaw ni Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah at ang kanyang alagad na si estudyante na walang iba kundi Sheikh Ali bin Qayyim, at itinataas ang kanilang mga pananaw kung ito'y higit na malapit sa tinatawag na katotohanan. Kaya nga't walang duda, yung ganitong pananaw ay nahubog din sa kanyang estudyante na si Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Diba? So ito, mga kapatid, isa sa mga pamamarahan ni Sheikh Al-Uthaymin ay hindi niya itinatali ang kanyang opinion o ang kanyang sarili doon sa specific na madhab. Hindi siya ta'assub, Hindi siya nag-adhere doon sa isang halimbawa, madhab ng Shafi'i, doon lamang sa Shafi'i. Kung ano yung sasabihin ng mga Shafi'i, yun lang. Hindi. Bagkus ini-explore niya yung lahat ng mga madhab. Pinag-aralan niya yung lahat ng mga madhab. At kung sa palagay niya na yung madhab na ito, yung issue na ito, ay malapit sa kung ano yung katotohanan, yun ang kanyang pinapanigan. Pinapanigan niya ito at bagkus pinaglalaban pa niya ito at pinapaliwanag. Basta malapit sa katibayan sa mga mapalapit sa tinatawag na mga evidence, Yan, pinag-aralan dito sa kasi may athar kay Sheikh Uthaymin rahimahullah. Yes po, mashallah. Ganun din, So yun, estudyante mismo ng Qasim University, mashallah, tabarakallah. So walang duda, mga kapatid, kasi kapag ikaw kasi ay estudyante, naghanap ka ng kaalaman talaga, hindi ka lang mag-focus sa isang opinion, sa isang kaul, mga kapatid. Dapat pag-aralan mo rin yung iba't ibang opinion. Kasi yung mga opinion mula sa tao din naman kasi yan Yan ay maaaring magkamali sila. Tandaan natin,
Yung guro mo na nagtuturo sa yung maaaring magkamali, hindi perfecto yan. Maging si Sheikh Uthaymin, maging si Sheikh Uthaymin, maging si Sheikh bin Baz, maging si Sheikh Albani, maging si Sheikh Islam bin Taymiyyah, maging si Sheikh bin Qayyim, o sino mang Sheikh. Diba? Maaaring magkamali sila, especially sa mga akiya, sa mga akida, sa mga tinatawag na usapin ng masail al-fiqhiyya, may kaugnayan sa fiqh. Kasi bakit hindi sila magkapare-parehas ang opinion at pananaw sa isang issue? Kaya naman, ikaw na nag-aaral, hindi ka lang kukuha sa isang opinion. Lalo pat ang alam mo at batid mo na yung issue na ito ay merong iba't ibang pananaw, merong iba't ibang mga sinasabi o opinion yung mga scholars, senior scholars. Di ba? Then ikaw naman ngayon, ikaw yung mag-gather ng mga mag-collect ngayon ng mga kaalaman na ito, then mag-analyze kung ano ba yung tama. Hindi lamang, so hindi ka susunod dahil sa ito ay gusto mo. Malapit ito sa kagustuhan mo o kaya pabor sa yung sa yung tinatawag na hawa, sa yung sarili. Hindi. Okay, pipiliin mo ito dahil alam mo na ito malapit sa katotohanan. Diba? Ito yung tanggap yung kanyang illa, yung kanyang justification, yung kanyang paliwanag. Diba? So doon ka maging fanatic sa kung ano yung tama. Diba? Kung ano yung merong pruweba o malapit sa tinatawag na pruweba. Hindi dahil sa, alam mo yun, dahil sa guru ko o something like that. No. Hindi yan yung mindset ng totoong estudyante o totoong knowledge seeker. You know? So yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So ngayon, wala ba sabihin, Assalamualaikum wabarakatuh, ya Sheikh, indito ka lang pala sa TikTok. Assalamualaikum wabarakatuh, bakit? Nawala ba ako? Wala ba sa fi an nadhkura amthilatan li ba'd al-masail allati khalafa fiha Shaykhuna Abu Abdullah Al-Uthaymin fiha Shaykhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah wa minha. Okay? Na kung kaya mga kapatid, so walang problema kung babanggitin natin dito yung mga halimbawa ng kanyang mga pananaw na naiiba. No? Naiiba yung opinion ni Sheikh Al-Uthaymin sa opinion ni Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah. Diba? Alam natin, isa sa mga great scholar, no? Si Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Pero tulad na sasabi natin, even Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah ay hindi ligtas at hindi malaya sa pagkakamali. Kasi tao lang siya, hindi siya anghel mga kapatid. No? So maaaring magkamali siya sa certain issue. Kasi limitado lang din ang kanyang kaalaman. You know? Na kung kaya may mga ilan sa mga sabihin nating masala or sabihin nating issue na magkakaiba, nagkabanggaan yung opinion ni Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah at saka ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. Kabila na po rito, walang iba kundi ang yara Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah an al-jama'ata syaratun li sihhati as-salah wa yara Sheikhuna annaha wajibah. No. So, itinuturing ni Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah na ang salat al-jama'ah, mga kapatid, no? Salat al-jama'ah, ibig sabihin yung tinatawag na congregational prayer, no? You know? Pagdarasal sa jama'ah ay kondisyon upang maging tanggap ang sala. Yan ay para kay Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, kabilang sa syarat o kondisyon ng sala para maging tanggap ito ay kinakailangan jama'ah, kinakailangan maramihan. Okay? Kailangan tatlo pataas. Kailangan ma-observe ito para tanggap ang sala mo. Yan ang opinion ni Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Subalit kay Sheikh, pagdating naman sa opinion ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ay naniniwala na ito ay isang obligasyon lamang, isang wajib. Pero hindi siya kabilang sa syarat. Hindi kondisyon na upang maging tanggap ang sala. Di ba? Kasi paano kaya kung mag-isa ka lang doon o dalawa lang kayo doon sa isang lugar? So anong gagawin mo? Magtatawag ka ng pupunta ka pa kung pipilitin mo ang isang tao mag-Muslim para magkaroon kayo ng jama para tanggapin ang sala mo? Mahirap yun. Di ba? At of course, batid sa mga katibayan, mga kapatid, walang stahasan na nagsasabi na hindi tanggap ang sala ng isang tao kapag hindi jama'ah. Subhanallah. At marami yan. Sa totoo lang, maraming mga patunay. Isa sa mga patunay yung hadith ng Prophet sallam na sinabi niya, salatul faddi, salatul jama'at, fadlu salatil jama'ati ma'a salatul faddi, 25 sabi natin na kumakain sa salam ang kainaman ng kumbaga ang kahigtan ng salat ng jamaah kaysa salatul fadl kaysa sa singular na salat, sabi mag-isa lang na magdarasal ay 25, sa ibang narration 27 na gantimpala. So ibig sabihin at least merong gantimpala yung isang nagdarasal ng isa, di ba? Ibig sabihin tanggap pa rin ang tinatawag na salat niya kahit hindi jamaah, di ba? So
So marami pa mga batayan mga kapatid. Ibig sabihin, sa issue na ito, nagkaiba yung opinion, yung pananaw, yung papaano tingnan at pangunawain, no, yung issue na ito. Nagkaiba si Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah pati Sheikh Uthaymin rahimahullah. No? Sino ba yung parang may hangin? Okay. So yun mga kapatid, ha? So isa yan sa mga halimbawa mga kapatid na nagkakaiba sila ng opinion. Pangalawa na masala, yara Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah أن المتمتع في الحج يكفيه السعي العمرة عن سعي الحج ويرى شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج. No. So naniniwala si Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah na sapat na ang isang sa'i. Alam natin sa iyo yung pagsasagawa ng pagtakbo sa pagitan ng Safa at saka Marwa. No, kapag nag-umrah o kaya sabihin natin nag-hajj. Okay. So ang pananaw dito ni Sheikh Ibn Taymiyyah, sapat na ang isang sa'i, no? Para sa umrah at saka hajj ng isang mutamatti, ng isang hajj tamattu. Ng umrah, ibig sabihin ng hajj mutamatti, ito yung nag-umrah at nag-hajj sa isang paglalakbay. Ngunit ayon sa ating Sheikh, ang sa'i ng umrah ay hindi sapat para sa hajj. Kaya kinakailangan magsagawa ng sa'i para sa umrah at the same time pag dumating na yung hajj, kinakailangan mo pa rin magsagawa ng sa'i para sa hajj. So magkahiwala. At of course, yan yung kaul, kumbaga ng jumhur, karamihan sa mga ulama mga sa pananampalatayang Islam. So biro mo dito, no? So magkaiba sila ng opinion. Hindi sila magkaparehas ng opinion, mga kapatid. At gayon, pangatlo, yara Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah jawaza safari al-mar'ati bila mahramin ma'al amni wa yara Sheikhuna adam jawaza safari al-mar'a bila mahramin mutlaqan. Okay, so pangatlong issue, pinapayagan ng Ibn Taymiyyah ang paglalakbay ng isang babae ng walang mahram kung may katiyakan ng kaligtasan. Actually, isa sa mga opinion ng madami ng mga Shafi'i ito. Ayun din, no? Subalit, ito itinuturing ng ating Sheikh na hindi ito pinapahintulutan sa anumang kalagayan. Diba? Kaya magtataka kayo kapag may mga nagtuturo sa inyo at nagpapaliwanag na pagdating sa ganitong issue, mahigpit sila. Kasi yun yung sinusunod ng opinion ng Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. At sa ibang dako naman, baka pagdating mo sa ibang lecturer, bakit ganun sa isang Sheikh na yun, sinasabi na pwede na alam mo yun, pwede magsagawa ng maglakbay ang babae, especially sa pang-hajj or umrah, na walang kasamang mahram, basta may kasamang mga grupo at saka ligtas. Kasi yun ang opinion ng Sheikh Ibn Taymiyyah at iba pang mga madhab, diba? So, ibig sabihin, ganun, magkakaiba sila ng opinion kasi magkakaiba sa paano tingnan yung sitwasyon, mga kapatid at mga katibayan, you know? So ngayon alam niyo na ganun pala. Then of course ay gayon din pang-apat na na hindi sila magkaparehas ng opinion. Yara Sheikh Al-Islam jawaz al-jam'i bain al-ukhtayn min ar-ridha' wa yara Sheikhuna tahrim li umumi hadith yahrumu min ar-ridha'i ma yahrumu min an-nasabi. No. Then yung pang-apat mga kapatid, pinapayagan ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ang pag-aasawa ng dalawang magkapatid sa gatas o sa pagpapadidi o pagpapasuso mula sa isang tagapagpasuso. Ngunit pinaniniwalaan ng ating Sheikh na ito ay ipinagbawal batay sa hadith na yahrumu min ar-ridha' ma yahrumu min an-nasab. Ipinagbawal sa pamamagitan ng pagsuso ang anumang ipinagbawal sa pamamagitan ng lahi. So, ibig sabihin, bawal sa iyo, yun sa hadith mga kapatid, no, na malinaw ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know, siguro ang hadith na ito hindi nakarating kay Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah o din naman kay para sa kanya, ang hadith na ito ay hindi authentic, kaya hindi niya ito ginawang batayan, wala naman. Diba? So yun yung mga kapatid. Subalit, nakikita ni Sheikh Al-Uthaymin na ito ay bawal na pagsabayin ang sa pag-aasawang dalawang magkapatid sa pagpapasuso. You know? Bawal pagsabayin. Katulad dahil sa hadith na ito, dahil para silang magkapatid na rin. Kasi kung paano ipinagbawal ng Propeta Sallam na yung pag-aasawa na pagsabay, yung pag-aasawa ng dalawang magkapatid sa lahi o kaya sabihin natin sa tinatawag na ama mismo, ay ganoon din pinagbabawal sa tinatawag na pagpapagatas. Diba? So yun. So magkaiba ang opinion mga kapatid. Kaya huwag tayong maging fanatic. Kasi yung mga issue na ito ay sabihin natin ay mayroong tinatawag na iba't ibang opinion. You know? Gayon din mga kapatid, kabilang sa mga hindi na pagkakaunawaan at pagkakasundo-sundo,
يرى الشيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت الذي لم يخلف وفاء ويرى شيخنا عدم الجواز. Ayon kay Ibn Taymiyyah rahimahullah mga kapatid ay pinapahintulutan ang paggamit ng zaka upang bayaran ng utang ng isang patay na walang iniwang kabayaran, ngunit ayon sa ating sheikh ito ay hindi pinapahintulutan. Diba? So magkaiba sila ng opinion mga kapatid. So ang tanong, saan ka ngayon susunod? So saan ka masaya? Suportahan ta ka. Ganyan din mga kapatid, no? Pang-anim, يرى الشيخ الإسلام جواز تغيير الوجه بالتراب تذللا لله تعالى ذكرها في الاختيارات ويرى شيخنا ضعف هذا القول لأن الأصل في العبادة المنع والخطأ والحظر حتى يقوم دليل على المشروعية. Okay, pang-anim mga kapatid, so binanggit ni Ibn Taymiyyah rahimahullah sa al-ikhtiyarat ang pagiging pinapahintulutan ang paglalagay ng mukha sa alabok, no? Which bilang pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit tinutulan ito ng ating sheikh sapagkat ang orihinal na batas sa pagsamba ay pagbabawal hanggat walang patunay ang pagiging sharia. Okay, ang pagiging pagiging legislated nito. So ibig sabihin kasi makikita mo, no, especially sa mga part ng Pakistan o part ng especially mga Hanafi scholars, no, mga Hanafi madhab, na makikita mo yung mga tao na nasusujud sila sa lupa bilang bilang pagpapalapit sa Allah o kay bilang bilang pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bigla na lang nasusujud, idinidikit nila yung kanilang noo sa ground, sa lupa, sa alikabok, bilang tadallulan lillah. So para kay Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah, okay yun, walang problema. Okay? Walang problema. So, pero kay Sheikh Uthaymin rahimahullah, hindi pwede. Di ba? Dito kasi sa amin, taasub sila kay Imam Shafi'i. Siguro pag naging taasub sila, kasi nga, alam mo, hindi kasi sila mga student of knowledge. Alam mo yun, hindi sila mga knowledge seeker ba? Kaya yun lang talagang alam nila. Hindi na din sila masisisi. Kasi hanggang doon lamang yung kanilang kaalaman. Kaya ikaw na medyo ine-explore yung ibang kaalaman, ikaw na yung umunawa sa kanila. At sa same time, ipaliwanag mo kung ano yung dapat sa maayos na pamamaraan at mahusay na pamamaraan. Diba tulad nito, alam mo sa opinion na ito, yung tulad nito ng ako doon ako sa opinion ng Sheikh Uthaymin kasi nga matibay yung kanyang pangatwiran sa bagay na ito. Kasi nga yung original na hukom ng pagsamba, lahat ng pagsamba ay bawal. Hindi ka pwedeng gumawa ng pagsamba. Maliban lang kapag mayroon kang patunay mula sa Quran mula sa hadith na nasa ambang patunay ng propesa lang kapag siya ay nagtadallol, isabi nagpakumbaba sa Allah, ay kanyang inidikit ang kanyang noo sa kanyang sabihin natin sa lupa o kay sa alabok. Diba? Walang patunay sa ganung kalagayan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasi ang pagpapakumbaba sa Allah, yung pamamaraan ng pagpapakumbaba sa Allah, isang tinatawag na ibada. Isang tinatawag na pagsamba. Kaya naman ang pagsamba, kailangan may dalil. So yan, papanig ako kay Sheikh Uthaymin rahimahullah. Taasub. Anyway, ganun talaga eh. Kaya kailangan kung ikaw man ay maging taasub, kailangan may ka. Iba kasi yung may mga nagtataasub na kung ano lang yung sinasabi ng kanyang sheikh, doon lamang siya kahit walang batayan at hindi niya inaalam ang batayan. Alam mo, walang problema sa akin ng taasub para sa akin magtaasub ka pero kailangan marunong kang manindigan, di ba? Marunong kang, kumbaga, magpaliwanag kung bakit mo ginagawa ito na may kakibat na, sabi natin, alam mo yun, kapangatwiran. Di ba? Yun yung nagtataasub ka na, alam mo yun, ng blind follower ka ba? Na porque sinabi niya, oo na lang siya. Yun yung tatawag na sabi kung ano yung sinabi ng isa, yes man. Ganun na lang ng ganun. Hindi ganun mga kapatid. Yan yun yung mindset ng isang estudyante at nagpapalawak ng kaalaman. Malinaw? Valid yung reason na pagtataasob may batayan. Yes. No, di ba? Kailangan mayroon kang tinatong na batayan pag nagtaasob ka. Hindi yung yes man ka lang ng yes man. You know? So yun yung mga kapatid, no? And then of course, another thing, yara Sheikh al-Islam binti Islam anna lil-imam lil-ummi al-thuluth ma'al ikhwati al-mahjubin bil-ab. Wa yara Sheikhuna anna lil-um sudus ay innal ikhwah wa in kanu mahjubina bil-ab lakin ta'thiruhum 'ala al-um yadhallu baqiyan fayahjubunaha hajba nuqsani min ath-thuluthi ila sudus
wa qaulul jumhur. Okay. So ito mga kapatid, no, sa sa panampalatayang Islam. Na kung kaya, sa mga masala, pinaniniwalaan ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ng isang ina ay may karapatang tumanggap ng ikatlong bahagi o thuluth ng mana kahit pa may mga kapatid na naroroon ngunit na harangan ng ama, mahjub, kumbaga, no, nakaharang ng ama. Subalit, ayon sa ating Sheikh, ang ina ay tumatanggap lamang ng sudus, ika-6 na bahagi, sapagkat kahit na ang mga kapatid ay nakarangan ng ama, kumbaga, ang kanilang impluensya sa hatian ng ina ay nanatili. So ito rin ang pananaw ng karamihan o sabi natin jumhurul ulama. You know? So anyway, ito ay malawak na usapin pagdating sa pamana mga kapatid. Then of course, pangwalo, yara Sheikh al-Islam bin Taymiyyah jawazul da ziyadati bayna rubyaini min jinsin wahidin fi muqabil as-san'ah. ويرى شيخنا عدم الجواز للمعلومة الدالة على أن الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي ووزنا بوزن سواء بسواء يدا بيد. Okay. Ayon kay Ibn Taymiyyah rahimahullah, pasipa po ako inshallah. Anong pasipa? Ba't sisipain kita? Hindi ko nung terminology dito mga mustalahat. Ayon kay Ibn Taymiyyah rahimahullah, pag sinipa kita, iwan ko lang kung saan ka mapadpad. Pakik po. O bakit naman ikikik kita? Ayon kay Ibn Taymiyyah, pinapahintulutan ang dagdag sa timbang sa pagpapalitan ng parihong uri ng bagay tulad ng ginto sa ginto kung may kasamang paggawa. Merong kasamang tinatawag na paggawa. Ngunit ibig sabihin ng paggawa yung manufacturing, no? Ngunit ayon sa ating Sheikh, ito ay hindi pinahihintulutan batay sa malinaw na ebidensya na ang ginto sa ginto ay dapat pantay sa timbang at dapat yadim biyadin, kamay sa kamay, no? Magkapalitan sa parehong sandali. Malinaw? So yun yung mga kapatid. I-kick daw po Sheikh para maalis siya dito sa live. Ha? Ganun pala yun? Paano i-kick siya? Okay, sige na. Inaantok na raw siya eh. Maghilamos ka, sister. Sige, kikita eh. I-disconnect, hindi i-kick. Kasi mga terminology na yan. Pasipa. Okay, kasi kung hindi po rin may mga pasuntok na lang ustaz. Okay, anyway. So yun mga kapatid, no? So pagdating sa sa usapin na may kaugnayan sa ginto, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, walang problema kung may sobra yung gold sa gold basta involved yung manufacturing. Okay, paano mo sa manufacturing yun? Yung may mga halo na, kumbaga, something like dumaan na sa proseso, kumbaga. So para kay Islam bin Taymiyyah rahimahullah, walang problema doon kahit hindi magkaparehas yung timbang. Subalit ito ay mariin na pinabulaanan at hindi sinang-ayon ni Sheikh Uthaymin rahimahullah kasi marino yung mga sabihin natin yung mga batayan na ang pagdating sa gold to gold, kailangan magkaparehas sa timbang, kailangan kamay sa kamay at magkapalitan sa parehong sandali mga kapatid, no? So ito ay pananaw ng karamihan, walang duda ng karamihan sa mga scholar. Ito yung opinion ng karamihan sa mga ulama, jumhurul ulama. Then panghuli na pagkakaiba nila, yara Sheikh al-Islam jawaz sorry. Yara Sheikh al-Islam bin Taymiyyah an al-ma'mum takfihi qira'atu imamihi fi salat al-jahriyah aw al-madhhab wa yara shaykhuna wujuba qira'ati al-fatihati ala al-ma'mumi fi al-jahriyah. Okay. So ito sa sala na naman. So sa pananaw ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, sapat na ang pagbabasa ng imam sa sala al-jahriyah, yung malakas na binibigas ng pagdarasal gaya ng Maghrib, ng Fajr at saka ng Isha para sa mga tagasunod. Ibig sabihin, hindi na kailangan magbasa ng Fatiha pa yung ma'mum. Kaya makikita niyo baka may nagtuturo sa inyo o kaya mga nagpapalaganap sa social media na sinasabi na sapat na okay lang kahit hindi magkiraa yung sabihin natin yung ma'mum, basta nagkiraan na ng Fatiha yung imam. Kahit mag-silent na lang siya. Kasi nga mayroong opinion na ganyan. Yun ang madhab mismo ni Ibn Taymiyyah. Subalit, pagdating sa Sheikh Uthaymin, hindi siya pumayag sa ganong kalagayan. You know? Kasi nga, ayon sa ating Sheikh Uthaymin, kinakailangan pa rin basahin ng ma'mum ang surah al-Fatiha kahit sa jahriyah. Kasi nga, because of the, alam mo yung hadith na panggalatan nga sa salam na, di ba? La salata liman lam yaqra bi ummil kitab o bi fatihatil kitab. Di ba? Walang pagdarasal sa isang nagdarasal na hindi binamagit ang Fatiha, ang umul kitab.
mother of book, which is tulad sabi natin ay Fatiha. Kaya naman, ay ito'y pangkalahatan, either imam or ma'mum, di ba? So, para kay Sheikh Uthaymin na hindi kailangan applicable pa rin yung pagbabasa ng Fatiha kahit pa ma'mum siya. So, yun, nandiyan man yung mga issue, yan dariju tahta hadal mas'ala, yung tungkol sa kailan magbabasa yung ma'mum, that's usapin po ng fiqh yan. Ito po ay usapin tayo ng akida at binanggit lamang dito yung mga pagkakaiba-iba ng opinion sa mga certain issue sa pagitan ni Sheikh Ibn Taymiyyah sa ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. Although, yung Sheikh Uthaymin, alam natin, yung kanyang kitab na pinapaliwanag ay galing kay Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. So yun. Actually, yung ating, ano siya sa mga aral na makukuha natin ito mga kapatid, yung mga Sheikh na ito, bagat magkakaiba-iba sila ng opinion, hindi sila nagbabangayan. Hindi nila sinisiraan yung isa't isa. Halimbawa, hindi na sinisiraan ni Sheikh Uthaymin, si Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah, na ganito ang taong yan, huwag kayong maniwala. Walang ganun, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Hindi katulad ng mga panahon ngayon, pag ayaw ng isang tao sa kanyang opinion, subhanallah, sisiraan na. Okay? Sasabihin na sa kanyang mga followers na huwag kang makinig ganito kasi ligaw ito, something like that. At may kinalaman sa fiqh, ha? Iba yung akida. Kasi pag akida, pag malinaw talaga na malinaw ang kanyang tinuturo at ang kanyang akida, abay sabihin talaga natin na mali siya, wag mong sundin. Kasi iba yung usapin ng akida sa tinatawag na fiqh. Okay? So yun mga kapatid, no? So yun. Kaya sa mga bagay na sabi natin masala fiqhiyah, no? Wag natin ito pa yung natin ha, magiging attitude natin. Pagdating sa tinatawag na usapin ng masala fiqhiyah, no? Usapin na may kaugnayan sa fiqh, no? Kung ano yung sinusunod niya at kung ano yung magkaibang sinusunod niyo sa isa't isa, wag mong ipangalandakan, wag mong ipilit ang gusto mo o ang isang madhab na sinusunod mo para sundin ng kapwa mo. Wag mong ipilit yan. At the same time, ikaw naman, wag mong ipilit sa iba yung kung ano mang sinusunod mo na madhab. Kasi malinaw, maliban lamang kung talagang clear na yung madhab na yun, taliwas sa kung ano yung malinaw na katibayan. Kasi alam natin na mayroon tayong kaida na sabihin na adamul ijtihad ma'an nas. Okay? La ijtihad ma'an nas. O kamakali. Ibig sabihin, walang ijtihad na mangyayari kapag meron ng malinaw na batayan. Huwag mong nag-share yung ulama na ito. Siguro ang ijtihad siya kasi hindi nakaabot sa kanya yung dalil. Pero ikaw na nakaabot sa yung dalil, huwag mo nang sundin yung ijtihad ng ulama na yun. Alam mo namang na meron ng malinaw na katibayan sa harapan mo. You know? So doon ka, sino ba ang dapat na sundin mo? Yung ulama yun o yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mamili ka. Yung ulama na sinusunod mo, obligado siyang sumunod sa kung ano yung nakasaad sa hadith, kung ano yung nakasaad sa sunnah, kung ano ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Lahat tayo, kailangan sumunod sa sunnah mga kapatid, bumalik sa sunnah. So siguro yung alim na sinusunod mo, yung sheikh na sinusunod mo, hindi nakarin sa kanyang specific na hadith na yun sa issue na yun. Kaya gumamit siya ng ijtihad. Pero ikaw na ngayon, alam mo, gumamit siya ng ijtihad, pero ikaw nasa harapan mo na yung patunay. Bakit ka pa susunod? O bakit ka pa mag-ijtihad? Okay, bakit ka pa susunod sa isang opinion na bunga ng ijtihad? Samantalang meron ng tinatawag na katibayan. Okay? So yun yung, kumbaga, yun ang mga magiging blind follower ka niyan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? So yun mga kapatid. So bilang pagpapatuloy sa mga panghuling bahagi ng episode na ito, tabi'atu ad-darsi 'inda asy-syekh. So pag natin ngayon yung kanyang pamamaraang pang-edukasyon. Okay? Pamaraang pang-edukasyon. Inna tabi'at ad-darsi allati iltazama asy-syekh wa sara 'alayha wattakhadhaha manhajan lahu منذ توليه التدريس في الجامع الكبير خلفا لشيخه منذ أكثر من 35 سنة تكمن في نمط معين ذلك أن الشيخ يركز كثيرا على حفظ المتون ويطالب تلميذه ويتابعه على الحفظ في كل درس بل إن الشيخ ينكر على من يحضر درسه ولا يلتزم الحفظ وقد حفظنا على الشيخ كثيرا من المتون المنثورة والمنظومة. Okay. Ang estilo ng pag-aaral na pinangahawakan at isinasabuhay ng Sheikh sa kanyang mga mahigit 35 taon ng pagtuturo sa Jami al-Kabir bilang kahalili ng kanyang guro ay may natatanging anyo. Ang Sheikh ay matinding nagbibigay diin sa pagsasaulo ng mga matan. Ang matan, ibig sabihin yung mga pangunahing teksto. So palagian niyang hinihikayat ang mga estudyante niya na magsaulo
at personal niya itong sinusubaybayan sa bawat aralin. So talagang nakamasid talaga siya, nakamonitor talaga siya sa kanyang mga estudyante, mga kapatid. Diba? Sa katunayan, ikinukundinan niya ang sinumang dumadalo sa kanyang klase ngunit hindi naglalaan ng pagsasaulo, yung mga hindi nag-memorize ng mga estudyante niya. Kinukundi niya yun. Sabi niya, ano bang gusto mong mangyari? Diba? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Diba? Ano bang layunin mo? Bakit ka nandirito? Nandirito ka para mag-aral. So, kabilang sa pag-aaral, walang duda, magsaulo ka. Kaya marami sa mga matan o yung maging prosaiko, okay, patula, ay kanyang pinaalalahan ng isaulo, mga kapatid. Ito yung mga, kumbaga, ito yung mga manthura, na mga, kumbaga, na estelo, no, ng matan, ay pinapasaulo. Mga patula, kagaya ng Ajrumiyya, mga patula siya. Mga sabihin natin mga patula. Yung mga iba naman ay prosaic style, na kung saan ay ini-encourage niya na sa ulo talaga. Kaya mga estudyante ni Sheikh Uthaymin talaga, mahilig silang magtula. Mashallah, tabarakallah. Wa min atharihi al-ilmiyya, dhukirat min atharihi al-ilmiyya 55 mu'allafan wa aktharuha ibaratun an rasail saghiratin farji ila tafsili fi dhikriha ila majallatina majallatil hikmah في عددها الثاني في ترجمة الشيخ حفظه الله فقد أطلقنا في ترجمته إلى 30 صفحة فرج إليها هذا ما تيسر كتابته وتدوينه باختصار عن ترجمة المؤلف والله أسأل أن يمده في عمره ويحسن عمله وينفع به الأمة إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين. Okay? So mga kapatid, pag-usapan natin yung kanyang mga naiambag sa panitikan ng kaalaman, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Walang duda, ayon sa mga tala, mga kapatid, si Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ay mayroong 55 akdang pampanitikan, 55 na mga sabihin natin pampanitikan. Mashallah, tabarakallah. Na kung saan ay karamihan sa mga ito ay mga maikling risala, mga maiksing tinatawag na risala para sa mga mas detalyadong listahan, mga kapatid. Walang duda ay maaaring sumangguni sa Majallat al-Hikmah. Okay, Majallat al-Hikmah, issue bilang 2, kung saan nakalahad ang masusing talambuhay na Sheikh na sumasaklaw sa 30 pahina na ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. At yung pangwakas sa tala, mga kapatid, ay walang duda, ito ang kabuang buod ng talambuhay ng may akda rahimahullah, na naiusulat at naitala sa maiksing paraan, alhamdulillah. So hinihiling ko sa Allah na pahabain pa ang kanyang buhay, syempre nung siya buhay, pagandahin ang kanyang mga gawa at ipagkaloob sa pamagitan niya ang kapakinabang para sa ummah. Katotohanan, ang Allah ay ang lubos na nakakarinig at lubos na malapit, ang laging tumutugon sa mga pangangailangan ng kanyang mga alipin. So ito ay sinulat ng kanyang mag-aaral, biqalami talmidihi Walid ibn Ahmad al-Husayn Abu Abdullah az-Zubairi, Raisu Tahriri Majallatil Hikmah. So ang kanyang tinatawag na yung sulat, yung binasa natin ay mula sa sulat ng kanyang mag-aaral na walang iba kundi si Walid ibn Ahmad al-Husayn Abu Abdullah az-Zubairi, which is siya yung pangunahing patnugot ng Majallat al-Hikmah. Okay? So yung mga kapatid, so alhamdulillah, dito po nagtatapos yung maiksing talambuhay ni Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. At of course, sa mga susunod na episode ay pag-uusapan natin yung talagang mukaddimah ng Tab'at al-Thaniya. Okay? At saka ng sabihin natin ng start ng paliwanag ng sabihin natin paliwanag ng Aqidah al-Wasatiyya, inshallah subhanahu wa ta'ala. No? Okay. So anyway, tapusin natin yung Muqaddimah at-Thaniya para next episode ay dadako na tayo sa explanation ng Aqidah al-Wasatiyya. Okay, so ito na. Tapos dito na kasi maliit lang ito, mga kapatid, yung panimula ng 2nd edisyon. So innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faqad manna Allah ta'ala alaina bi syarhi al-aqidah al-wasitiyyah allati allafaha Syekh al-Islam bin Taimiyah rahimahullah fi aqidati ahli sunnah wal jamaah
تقريرا على الطلبة الذين درسوها علينا في المسجد، ومن أجل حرصهم على حفظ التقرير فقاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل. ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير، لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري الثاني. وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته، وسبق إلى ذلك مكتبة طبرية فأخرجته بثوب قشيب وعليه تعليقات مفيدة في تحقيقه وتخريج أحاديثه لأخينا أبي محمد أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحمن وفقه الله وجزاه خيرا. ولكن لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير، رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهل من أجل إخراج الشرح على الوجه المرضي، ففعلت ذلك ولله الحمد، وحذفت ما لا يحتاج إليه وزدت ما لا يحتاج إليه، وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله ويجعلنا من دعاء الحق وأنصاره إنه قريب مجيب. Okay. So ito ay bilang pangwakas po mga kapatid, panimula ng ikalawang edisyon. So tunay na ang lahat ng papuri ay nauukol sa Allah, pinupuri natin siya, humihingi ng tulong sa Kanya, humihingi ng kapatawaran sa Kanya, nagsusumamo tayo ng pag-iingat sa Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa mga masamang bunga ng ating mga gawain. Ang sinumang pinatubay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya, at ang sinumang inilayo niya o niligaw niya ay walang sinumang makapagpapatnubay sa Kanya. Okay, ay wala nang makapagtuturo sa Kanya. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos sa dapat sambahin maliban lamang sa Allah lamang, na walang katambal, at sumasaksi ako na si Muhammad ay Kanyang alipin at sugo. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapa sa Kanya, sa Kanyang pamilya at sa Kanyang mga kasamahan, at sa sinumang tumaak sa kanilang landas ng may kabutihan hanggang sa araw ng paghuhukom. At naway ang pagbati ng kapayapaan ay mapa sa kanila ng sagana. So ito po ay parang hamdala. Narinig natin experience sa mga hamdala ng lecture o kaya ng khutbah. Mabad, pagkatapos ito mga kapatid ay katotohanang pinagkaluban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya na makapangyarihan, biyaya na makapagpapaliwanag ng al-Aqidah al-Wasitiyah na isinulat ni Sheikh al-Islam bin Taymiyah rahimahullah hinggil sa Aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ito ay sa anyo ng mga talakayang ibinabahagi ko sa mga mag-aaral na nag-aaral nito sa akin sa masjid. Okay? Yung masjid jami niya. Dahil sa kanilang pagkakamasigasig na mapanatili ang mga paliwanag, kanila itong naitala at pagkatapos ay isinalin sa panulat mula sa mga naitalang recording. So at batid ng marami na ang paliwanag na batay sa oral na lecture ay hindi katulad ng isang paliwanag na isinulat ng maingat at sinadyang inayos talaga. Sapagkat ang una ay maaaring may kulang o sobra na hindi matatagpuan sa ikalawa. Kasi iba talaga yung halimbawa, no? Iba talaga yung paliwanag kapag oral kasi may mga sobra ba? May mga minsan kalamfadi, something like that. No, may mga extra words no na hindi inaasahan. Iba talaga kapag sulat kasi pag sinulat na, makikita mo na himay-himay na talaga siya, no. So ilan sa mga publication ang lumapit upang hingin ang pahintulot na maipalimbag ito, at kabilang sa mga nanguna ay walang iba kundi ang Maktabatut Tabariyah na siyang naglabas ito sa isang magandang anyo. Nilagyan ito ng mahahalagang komentaryo hinggil sa pagsisiyasat ng takhrij ng mga hadith ng kapatid natin si Abu Muhammad Ashraf ibn Abdul Maqsud ibn Abdul Rahman, naway patnubayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at gantimpalaan siya ng tinatawag na kabutihan. Ngunit dahil nga ang paliwanag na mula sa oral no na pagtatanghal ay hindi katulad ng isinasalarawang paliwanag sa panulat, nakita kong mahalaga na muling basahin at muling suriin ang buong aklat ng may pag-iingat, no? Upang maipalabas ito sa isang anyong kanais-nais at kasiyasiya. Kaya't isinagawa ko ito at ang papuri ay para sa Allah. Aking inalis ang mga bahaging hindi na kinakailangan at nagdadagdag ng mga bahagi na kinakailangan. So, yun talaga kasi, pag ganyan kasi kailangan ng sabi natin matinding review mga kapatid, no? Walang duda. So, kailangan suriin, lalo pat may mga gumagawang isang taon ng aklat.
At inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob ang pakinabang na ito, ang kapakinabangan dito tulad ng ipinagkaloob niya sa orihinal, at naway gawin niya tayong kabilang sa mga tagapag-anyaya tungo sa katotohanan at mga tagapagtanggol nito. Katotohanan, siya ang qarib, ang malapit, siya yung mujib, ang tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Okay? Kung saan ito ay words ng may akda mismo na Sheikh Muhammad Al-Uthaymin, rahimahullah. Ito ay nangyari noong 14-15, no? Ng buwan ng 3, araw ng 27, taon ng 14-15 ng Hijrah. Ayun mga kapatid, no? So, alhamdulillah, tapos na po tayo sa mga mukaddima, sa mga kumbaga sa mga pagpapakilala at pagpapaliwanag ng talambuan ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. The next episode po ay atupagin natin yung umpisa ng laban. No, walang iba kundi yung pagpapaliwanag talaga ng Aqida al-Wasitiyah. Malinaw? Now, sa mga pagkakaiba ng Wasitiyah at saka Wasatiyah, nako, abangan yan bukas inshallah subhanahu wa ta'ala. You know? So, yun, tapusin natin kasi nag-record ako para may post ko sa aking social media accounts. So, tapusin natin. So, Allahu a'lam bisawab, bang dito na lang. Allahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.